So tandaan ninyo ha, hindi lahat ng uri ng absences ay punishable by dismissal. Yung mga pinarurusahan lamang o pinapatawan ng termination ay yung mga absences na walang valid reason. Basta na lamang umabsent, walang dahilan, nung pinag-e-explain ng kumpanya bakit umabsent, hindi nag-explain, hindi nagbigay ng letter, or hindi nagpresenta ng medical certificate pagbalik sa kumpanya, yon gross and habitual neglect of duty, lalo na kung paulit-ulit na yung pagliban sa trabaho na walang valid reason. Pero po pwede bang i-argue ng employer mo na dahil nag-awol ka, meron ng abandonment of work, kaya kanya tatanggalin or kaya kanya tinanggal, halimbawa. Okay, ganito. Sa abandonment of work naman, ang may burden of proof para patunayan na inabandona mo yung iyong trabaho bilang empleyado ay si employer. So, kailangan niyang patunayan by substantial proof na talagang meron kang intention na abandonahin ang trabaho mo. Tandaan mo yung abandonment of work is an intention na putulin ang iyong employment relationship with your employer. So, para patunayan yung intention mo to abandon or to sever your employment relationship sa iyong employer, dapat magpakita siya ng substantial proof. So, kung ikaw ang employer ng empleyado na nag-awol at gusto mo siyang i-terminate sa trabaho dahil sa abandonment of work, ganito ang dapat mong gawin. Kapag lumiban na siya sa trabaho, syempre walang leave form na na-file ang empleyado, sendan mo siya ng return to work notice. First notice. Okay. Kapag hindi pa rin siya bumalik, mag-send ka uli ng second notice. This time, lagyan mo na ng warning na kapag hindi pa rin siya mag-report sa trabaho, maaari siyang patawan na ng dismissal from service due to abandonment of work. Okay. Kapag hindi pa rin bumalik sa trabaho ang empleyado, sendan mo uli siya ng isa pang notice. Notice of dismissal.